Eto na naman si Marcoleta, may bagong ibinunyag sa pagiging kurap daw ng PhilHealth. Booking na naman sila kay Senator Marcoleta. Ang sabi ng mga netizens na nakapanood dyan, PhilHealth yung pinag-usapan? Bakit tameme si Hontiveros dyan? Ako hindi ko alam bakit tahimik dyan. O ito, panoorin natin ang video. For you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na... Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,700? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung... Baka isang 5 centimos natin noon $1 ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, inapanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako . Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700? Does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po kaya ang mabibili? Of all the doctors? Is it Yes, the standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo titignan yung 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all. Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto nyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yun nga po That's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa. O baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagasta niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang
Pati kuko po, ginugupit. At nagkaroon po ng... Grooming. Yung 1,700 po para sa aso, hindi pa po sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah, where did that figure come from? Siguro, Yes, Mr. President, actually nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang kung titignan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po, maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. For the record po. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan, nandito pa si Ginoong Ledesma nung huling budget hearing, na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa aking pagkakalam. Bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado. Yeah, again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package? Yes, Sir Honor, Mr. President. That it came from PhilHealth. Alright. So mga kapit, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O sa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo Out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po naman ito ay talagang ayusin. Para sa ganun, yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila
mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Sige. Isa pa po, Mr. President. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth. Halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulit. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang session ng hemodialysis? Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang eh. Pero Per ngayon, session or per cycle? per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can we... kaya ko po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga, anything technical, sila po dapat ang tinatanong. Bakit kaya tahimik si Senador Risa pag PhilHealth ang topic dyan? Di ba, Senadora, di ba ayaw mo sa corruption? Di ba galit ka sa corruption? Malinis ka, di ba? Eto sa PhilHealth, may na-discover si Senator Marcoleta. Baka naman makipagtulungan ka para may mapanagot ka agad dyan. Hindi yung tameme ka na lang. Di ba maraming umasa sa'yo? Marami ba? Talaga? Paano ka maging presidente niyan? Sana all. Tatakbo kang pangulo, di ba? Pangulo. Dapat sa mga ganitong usapin, PhilHealth, corruption, ay makipagtulungan ka naman. Maraming tuloy nagre-react dyan. Bakit tameme ka dyan? O ang sabi po dito ng mga nagkomento, sabi ni Lexalin, Risa, mag-comment ka na kasi ikaw ang PhilHealth Queen. PhilHealth Queen? Bah, tindi ah. Sabi ni Fiba Manahan, Hontiveros, pasok. Oo nga, hinahanap ka, Hontiveros. Baka hinahanap ka siguro dito dahil ikaw yung magaling pagdating sa korupsyon para malaman kung sino talaga yung mananagot dyan. At baka may witness ka. Oo, may witness ka. Sabi ni Romeo Marcelino, pakinig ka Risa, di ka pa kinalibutan sa talamak ang korupsyon. Asa na si Risa, tahimik. Asa na si Risa, tahimik. Tahimik daw. Sabi ni Espiritu Kaad, hindi lugi ang gobyerno sa pagpapasahod kay Senator Marcoleta. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Pabor ako dyan. Sabi ni Kalupit 7, dapat ang nagsasalita dyan si Hontiveros. Oo nga, Hontiveros, baka naman daming naghahanap sa'yo. Sikat na sikat ka talaga. Daming bilib na bilib siguro sa'yo, no? Kasi tingnan mo, usapin po to ng mga may corrupt daw sa PhilHealth. Ikaw yung hinahanap. Sabi ni Aiza Galapin, asa na si Risa? Di ba siya kasali sa debate? Gusto ko makapanood pag siya na. Tingnan mo.
Di ba, Risa? Hinahanap ka dito. Ano na? Tameme pa rin ba? Bakit nga ba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.